araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide. Kaligtasan ng mga turistang mamamasyal sa Pilipinas ngayong holiday season, tiniyak ng Department of Tourism. Train kami ng mga police to address the needs of mga foreign tourists. Pagbibilang ng patay sa NDRRMC sa Yolanda, binuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Hirit na mapababa pa ang singil sana sa kuryente, sagad na ayon sa Meralco. We try as much as possible na yung lowest source of supply ang makuha po namin mula sa mga suppliers. But yun ang sinisikap namin. Tinatayang 2 hanggang 300 miyembro ng CPP, NPA, NDF lumusob sa Maynila. Headlines. Balitang negosyo, pagkain ng iron fortified rice, sinulong ng Department of Science and Technology. Headlines. Balitang world, China nakapagtala ng unang kaso ng nasawing biktima sa bagong strain ng bird flu. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Webes ngayon, December 19, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Naman si Weng de la Peña, tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, at sa DYHB 747 RMN sa Bacolod. Live pa rin international via Ustream. Search lamang RMN Manila, WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga #1 AM stations sa buong bayan. Kasama pinagmalaki ni Department of Tourism, Assistant Secretary Bong Benson, na hindi lamang sa mga malls pwedeng mag-relax at magpalipas po ng holiday season ng mga Pilipino at maging dayuhan. Sa interview ng RMN kay Benson, sinabi nito na bukod sa sikat na Rizal Park o Luneta, pwede rin maglibang at mamasyal sa iba pang lugar dito sa Metro Manila. Magandang balita rin yan dahil nakikita natin na ang mga Pilipino ay hindi lamang mo lang pinupuntahan at naghahanap na rin ng mga park. This is a good development. Pero bukod po sa Luneta, marami pa pong pwedeng puntahan na hindi naman gagastos ang Pilipino. Babanggitin ko ang mga ilan na pwedeng puntahan dito sa Metro Manila. No? Dito po sa Quezon City, marami pong pumupunta sa Quezon Memorial Circle, dito po sa UP, dito po sa La Mesa Eco Park. Ito po talagang you want to commune with nature. Ito po magandang puntahan po. At hindi naman po gagastos ng malaki, no? Pang merienda lang siguro. At hindi lang din dito sa Metro Manila pwedeng mamasyal ang mga lokal at foreign tourists dahil patok pa rin ngayong holiday season ang Baguio at Boracay. Dagdag pa ni Benson sa kaliwat ka ng kalamidad na tumama sa Pilipinas na tili matatag naman ng turismo. At para mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mga turista, napag-ugnay na sila sa Philippine National Police para sa seguridad ng mga mamamasyal. Meron po kaming programa with the PNP. Nilunsad namin ito noong 2010. Ang tawag namin dito ay yung Tourist-Oriented Police for Community Order and Protection, no? TOPCAP for short. Kung saan nag-train kami ng mga police, no, to address the needs of mga foreign tourists, no, in particular. So tinuruan po ito ng mga cultural sensitivities, basic tourism information. Eventually, kasama po sa plano, nakadevelop din tayo ng pool ng mga TOPCAPs na makapagsalita ng iba-ibang mga lingwahe. So mula nung nilinsad namin ito 3 years ago, siguro almost 2,000 ho ang napag-graduate namin o na-train namin mga TOPCAP.
DOT Assistant Secretary Bong Benson sa interview ng RMN. Headlines. Habang papalapit ang Pasko ay patuloy ding lumulobo ang naitatalang namatay sa bagyong Yolanda. Sa latest report ng NDRRMC, umakyat na sa 6,072 ang kumpirmadong namatay. Lumalabas na 23 bangkay pa ang nare-recover sa nakalipas na 3 araw. Ang mga nakumpirmang patay ay ilang unidentified noon mula sa Haro, Sulag, Kananga, Villaba at Carigara at Tacloban sa Leyte. Samantala ay nasa 36.6 na bilyong piso na ang halaga ng pinsala ng bagyo sa infrastruktura at agrikultura. Nakapakol pa rin sa 1,779 ang bilang ng mga nawawala pa sa pagtama ng bagyo. Patuloy pa rin kinakalap ng Tripartite Committee ang lahat ng dokumento at impormasyon sa muna ipagsabwatan ng mga power producers sa Manila Electric Company o Meralco. Sinabi ni Philippine Electric Market Corporation President Melinda Ocampo, antayin daw muna kung ano pong kalalabasan ng ginagawa nila o ginagawang investigasyon. Ayon pa kay Ocampo, nakabase sa Energy Regulatory Commission o ERC ang ibibigay nilang presyuhan ng kuryente sa merkado. Antayin po siguro natin kung ano yung kalalabasan ng investigation. Kasi so far, we're still collecting all the information, all the data. Kami pong magpo-provide noon kasi we are private entity. But then the fact na we are created under the EPIRA, established by the Department of Energy, and when it comes to pricing determination mechanism, we are under the jurisdiction of the Energy Regulatory Commission. Batid na magpapatawag ng susunod na pagdinig ang Senado sa 23 ng Enero sa susunod na taon na. Kaugnay niyan, ayaw namang magbigay ng komento pa ng Meralco. Ayon kay John Saldariaga, sa isyu na muna ipagsabuatan sa mga power producers, ano ginagawa nila lahat para sana makakuha pa na mas mababang supply ng kuryente sa wholesale electricity spot market. We try as much as possible na yung lowest source of supply ang makuha po namin mula sa mga suppliers. But yun ang sinisikap namin. Kaya nga maging yung overall impact na 415, panukala ho kami na gawin nga ho itong tatlong utay-utay simula ngayong December, tapos Pebrero at saka po Marso. So yun ho on our end. I can only speak for and in behalf of Meralco in terms of how to mitigate po itong adjustment. Sa Bayan Tinig o magkasunod pong tinig din ng PMC President Melinda Ocampo at Meralco spokesman Joe Saldariaga sa interview ng RMN. Balik na ho sa normal ngayon ang daloy ng traffic sa area ng Recto Avenida sa Maynila matapos lusubin ang tiyatayang 200 hanggang 300 miyembro ng nagpakilalang Communist Party of the Philippines o CPP, NPA, National Democratic Front. Ito ay matapos na magtalumpati ang kanilang mga leader na hindi na nagpakilala, kung saan matapos ang isinagawang lighting rally ay kaagad ding nagpulasa ng mga ito. Nabalid na tinupi ng mga demonstrador ang kanilang mga bandila at iniwan ng mga placards at saka mabilis na malubilo ho doon sa mga tao habang ang ilan naman ay sumakay sa motorsiklo. Napakalaman pa na galing ng Carriedo ang grupo at binaybayang kahaba ng avenida at pagkarating naman sa Evangelista Street ay kusa namang nagpulasa ng mga ito. Kanina habang nagpoprotesta mga ito ay nakataas ang kanilang mga kamay, nakasarado ang kanilang mga kamao at karamihan sa mga ito ay nakatakip ang mukha. Ang mabilisang kilos protesta ng mga CPP, NPA, NDF ay may kinalaman sa kanilang ika-45 anibersaryo ngayong araw. Balita muna tayo sa labas. Si Kongresista Gloria Macapagal-Arroyo di ho pinayagan na dumalo sa simbang gabi. Sama natin sa balita live, Rhea Mamogay. RMN Report. Hindi pa rin maaari makadalo sa iba't ibang aktibidad ngayong kaugnay ng holiday season si dating Pangulat ng Pampanga Congresswoman Gloria Macapagal-Arroyo. Ito'y kahit na pinayagan na ito ng Sandigan Bayan na makapagsagawa ng family reunion sa mga araw ng December 24 at December 31 sa loob ng kanyang presidential suite. Ayon kay spokesman to the Chief PNP Senior Superintendent Welden Mayor, isa sa mga hindi pinapayagan ng Police Security Protection Group o PSPG ay ang pagdalo ng simbang gabi ng mga Katoliko kahit mismong sa loob ito ng BNNC gawin. Kung nais-ani ng dating punong ehekutibo na makadalo sa iba't ibang aktibidad, ay kailangan itong humingi ng hiwalay na pahintulot sa korte. Ang PSPG ang nagbibigay ng seguridad sa Pangulo mula ng maaresto ito, kaugnay ng kanyang plunder case. Kasama mo sa Campo Crame, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide.
Shortlist sa tatlong mababakanteng Associate Justice post sa Court of Appeals. Inilabas na ng JBC. Kasama natin sa balita live si Angel Ronquillo. RMN Report. Ininunod sa mga Nutrition and Bar Council sa Palasyo ng Malacanang ang shortlist para sa tatlong mababakanteng Associate Justice post sa Court of Appeals. Sa liham na isimito ng JBC kay Pangulo Aquino, 22 mga nominado na pumasok sa shortlist. Ang mga ito ay para sa iiwan ng pwesto ng mga magre-retirong maestrado ng Appellate Court na sina Rolinda Asuncion Vicente, Angelita Gacutan at Pampilo Abarintos. 6 ang pumasok na kandidato para sa bakanteng posisyon ni Justice Asuncion Vicente na kung saan nanguna dito itong si QCRT si Judge Maria Filomena C na may 6 na boto. 8 naman ang nominado sa iwan ng posisyon ni Justice Gacutan kung saan kabilang si Witness Protection Program Acting Program Director Martin Menyez na nakuha ng 6 na boto. At 8 rin ang shortlisted para kay Justice Abarintos. Kabilang na nga dito sina Makati RT si Judge Selma Alaras at DILG Undersecretary Rafael Antonio Santos sa may 6 na boto. Si Santos ay isa rin sa pinagpilian ni Pangulo Aquino para sa pagka-presiding justice ng Sandigan Bayan. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Isa pang kongresista pinatataasan ng tax exemption sa bonus. Sama natin sa balita live, Conde Batak. RMN Report. Isa pang mamabatas ang nagaing sa Kamara ng panukala para sa mas mataas na tax exemption sa bonus. House Bill number 248 ni AFC Representative Antonio Pino itataas sa 60,000 pesos ang halaga ng bonus na libre na sa buwis mula sa kasalukuyang 30,000 pesos. Kasama din sa ililibreng buwis sa bonus ay ang 13-month pay. Paliwanag pa ni Pino, masyado nang nahihirapan sa maliit na sahod ang mga manggagawa at empleyado sa mga kumpanya, kaya hindi na dapat pang pinapatawa ng buwis ang bonus ng mga ito. Hiwalay namang nag-aing ng ganitong panukala din ang Bayan Muna sa pangunguna ni Representative Derek Colmenares kung saan 50,000 pesos naman ang bonus ceiling na exempted sa buwis. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, nagpahig po ng suporta ang national government, mga lokal na pamahalaan at ilang rice millers sa sinusulong ng Department of Science and Technology Region 12 na iron fortified rice. Ayon kay DOST Regional Director Senaida Laidan, kung klase ng rice na ito ay isa sa pinaka-epektibong paraan para sa paglaban sa malnutrisyon. Sa pamamagitan anya ng pagkain nito ay napararami ang red blood cell, napipigilan na anemia at kung saan matulong nito para mapalakas po ang pangatawan at pag-iisip ng isang tao. Maring ihalo din ng 6 na milligrams ng iron fortified rice sa 100 grams na ordinaryong bigas. RMN News Abroad. Kinumpirma ho ng China ang unang kaso ng namatay na biktima sa bagong strain ng bird flu na H10N8. Isang 73 taong gulang na babae mula sa Nanchang ang namatay dito lamang Desyembre 6. Ayon sa Jiangxi Provincial Health Department, ito ang unang beses na tumama sa isang tao ang sinasabing sakit. November 30 nang isugod sa ospital ang biktima dahil sa severe pneumonia at namatay dahil sa respiratory failure. Naman na bumisita muna ito sa isang lokal na pamilya ng manok ay bago na ospital. May outbreak ng H7N9 bird flu sa mainland China ngayon kung saan hindi bababa sa 139 na individual ang tinamaan ng sakit habang 45 naman ang namatay. Live mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines, inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Webes na tanghali, December 19, 2013. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. Type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. 6 days bago ang Pasko. Salamat ho sa inyo naging panahon sa amin. At kasama nyo sa Pasko. Serbisyo Publiko, si Buddy Oberas At Weng de la Pen. dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. Ho, 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 RMN. Radyo mo, nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa bansa-bansa. RMN News Nationwide.
kasama. Ho, ho, ho! Takalas 12:17. That time check was brought to you by Cobra Energy Drink.